Okay guys, ano naman to, yung journey ko sa from Itbulaga to now, no? Nag-start ako sa Itbulaga noong 2018. Ay hindi, 2012. Nag-start ako doon sa nung 2012 sa studio pa lang, no, sa Itbulaga pa lang. So nag first day ako as production assistant and researcher. Ang hawak ko doon ay yung Pinoy Henyo, no. Pinoy Henyo saka yung mga portion doon na yung Mr. Pogi we. Yan, parang Mr. Pangit. Tapos yung marami. Nakalimutan ko yung ibang TV portion, yung mga segments dun eh. Pero ang naalala ko lang talaga dyan, yung ako yung namimili ng mga isasalang sa Pinoy Henyo. Yan. Naalala ko, pumunta pa ako ng Cainta ata yun para lang makausap yung mag-asawang teacher. Tinuruan ko sila ng Pinoy Henyo. Naglaro sila ng Pinoy Henyo. Tapos nagpa-audition pa ako doon. Ang napili ko sila, yung mag-asawa, no. Tapos ayun, kinabukasan laro agad sila, no. Pasok agad. Salang na agad sila sa sa TV show, sa live. Hindi ko alam kung nanalo sila eh. Tapos ang nakakaano doon, no, yung hindi ko napansin, yung skin pala nung lalaki may mga bukol-bukol. So pinagsuot na lang namin siya ng long sleeves para hindi masyado mapansin sa camera kasi medyo hahaba yung program kapag napansin pa 'yan, 'di ba? Ang focus lang talaga dun makapaglaro agad kasi live siya mabilisang lang siya pwede kasing nilalagay yung Pinoy Henyo sa bandang dulo ganyan, so patapos na, 'di ba? Tapos hinawakan ko din yung Suffer Sirena ba yun, parang ganun tapos yung mga banda pa na ako din yung namili ng mga banda kasi nagpa-audition ako para sa yung mga banda na mag-audition magko-compose sila ng pang Christmas song ganyan. So ang daming nag-audition, siguro mga 40 bands ata yun. Tapos lahat sila tumugtog. Tapos na yung Itbulaga nun So lahat sila tumugtog sa harapan ko. Tapos kailangan 10 lang pipiliin kong banda. Ngayon, ang hirap kung sasabihin ko isa-isa yung pangalan ng banda, no? Medyo masakit para sa kanila 'yon, 'di ba? Kaya ang ginawa ko noon, sinabi ko na lang yung mga nandito sa left, thank you. Hindi pa ito yung last performance nyo, hindi pa ito yung tamang panahon para sa inyong banda. Malay nyo next year o sa ibang show kayo manalo, kayo mapili, pero siguro hanggang dito na lang talaga at practice pa siguro para at least lalo pa kayong gumaling, okay? Lahat naman na magagaling pero ang napili ko lang talaga itong mga nasa kanan, no? So yun, isa-isa lang nag-aalisan. Tapos medyo malungkot at hindi ako pwedeng ngumiti doon kasi parang nakakabastos yun, no? Kapag sa oras na malungkot yung mga tao na hindi mo pinili nakasmile ka pa, no? Naipagtawanan ka pa sa kapwa mo staff, no? So yun, medyo mabigat yun para sa akin kasi ang hirap ng yung hindi ka mapili, di ba? Kaya yung nag-audition ako nag-audition ako. Tapos siguro yung yung hinawakan ko rin yung Pinoy Henyo, ako yung nagtitimplo ng kape kasi 'di ba nagkakape sila Joey De Leon sa sa Pinoy Henyo habang naglalaro yung contestants Ako yung
yung naglalagay ng display, yung tinutulak ng ibibib na cart. Yun, ako yung nagre-prepare noon, ganyan. Tapos ako yung namimigay ng number sa crowd, binibriefing ko yung crowd kung ano yung gagawin nila. Ako yung namimili ng judges para sa parang ano yun, videoke, parang videoke yun eh. Videoke program, videoke show, ano. Tapos yun, hanggang sa pati yung one for all, kami nag-aasikaso ng one for all sa studio, no. Inaano namin yung ano ba yung mga ano yung inaabot sa kay bossing, yung box, di ba? Pati yung mga basta marami kami inaabot noon eh. Inaabot namin sa host, no. Tapos nakaabang lang kami sa gilid kung ano yung mga gustong ipagawa, ganyan. Yun yung pagiging production assistant nung time na yun, no. Tapos bigla akong inassign sa labas, sa one for all sa labas, no, sa barangay. At medyo mga parang months lang production assistant ako doon, hanggang sa ginawa na akong floor director. At hanggang sa ako na yung nag-floor directing sa One for All, sa So Goodbye, sa Takbuhan, sa Kalye Serye, yung Yaya Dab, Alden, Lola Dora, para mga ganun eh. Lola ni Dora, basta mga ganun. Tapos after nun, tinapos ko lang yung Kalye Serye. Nag-resign na ako kasi di ko na kaya. Nakakapagod talaga yung yung trabaho na yun eh. Gusto ko sa office lang, tapos nag-apply ako. Hindi, nagpahinga muna ako ng mga 1 month eh. Tapos nag-apply na ako sa Ortigas, yung stealth monitoring. Sobrang chill lang doon, office lang. Babantayan mo lang yung CCTV sa Amerika. Tapos tatawag ka lang ng police sa Amerika kapag may nakita kang trespasser. O kaya basta yung mga suspicious activity, suspicious person, yung mga ganyan. Tatawag ka lang ng police, no, para ma-prevent yung crime from happening, no. Tapos after nun, nagturo ako ako na yung naging trainer. Nag-train ako sa mga newly applicants na criminology graduates yan. Kasi stepping stone nila yun yung stealth monitoring, para at least maganda yung resume nila once na mag-a-apply na sila sa pagiging police, no. Kasi ito, cybercrime, cybersecurity kasi itong stealth monitoring, no. So marami kang maganda yung sahod, tapos may 3 days off ka every 2 weeks, kaya nakakagala ka. Ang sarap. Lang siya, parang 4 days lang yung pasok mo sa isang linggo. Tapos pero yung sahod mo, tinapatan yung Itbulaga. Tapos marami kang mamimit na iba-ibang klaseng tao at hindi nakakapagod. Aircon, hindi ka mangingitim, hindi ka magkakaroon ng pneumonia, bronchitis, diba? Safe na safe ka. Tapos yun, nag-training ako, tinrain ko yung mga applicants. Dami kong batch na pinasa. Kahit yung medyo sumasabit na, pinapasa ko pa rin kasi medyo naawa talaga ako, lalo na pag alam kong kailangan niya ng trabaho. Meron nga doon, bagsak na siya, no. Parang 40 plus na siya. Nag-apply pa rin siya. Tapos tinrain ko sila ng 1 week hanggang sa siya lang yung bumagsak sa exam. Ang hirap ayusin ang hirap ilakad na ipasa siya kasi kabado rin kasi kailangan pag may nakita kang trespasser doon, nagnanakaw doon sa site mo, sa computer mo, sa CCTV, dapat tatawag ka ng police, ganyan. Pero siya, kabado siya so nanginginig, ganyan. Training pa lang yan kaya ang ginawa ko na lang, no, inano ko na lang siya. Naawa talaga ako doon. Binigyan ko na lang siya ng pamasahe. Tapos kahit nagmamakaawa siya sa akin, sabi ko, wala, hindi talaga kaya mahirapan. Baka ako din talaga yung mapasama pag nagkamali siya sa work So yun, yung iba naman pinapasa ko, lalo na kung isa lang yung bagsak isa lang yung mali sa exam, ganyan. Pero magaling naman sa actual, di ba?
Ano pa ba? Yun, hanggang parang 3 years lang ata ako doon, tapos lumipat na ako dito sa Timog, no. Back to TV show. Yung TV show naman sa Japan, kaya medyo madali lang naman siya, pero kailangan din talaga ng sure ka dun sa mga pinapasa mo, kasi ipapalabas sa nationwide yan sa Japan kaya dapat tama, no. As of now, di pa naman ako nagkakamali, no. At hindi pa naman ako nagkakamali ng location, ng ganyan. Yung isa nagkamali alam ko tapos winarningan siya. Hindi ko alam kung sino tapos basta yun. So mahirap din siya. Dapat talaga sigurado ka, no. Yun lang naman, at hanggang ngayon parang 6-7 years na ako sa work, at sobrang laki ng tulong ng work na to, kasi mas nagagawa ko pa mas marami pa akong time sa sarili ko sa stand-up comedy, no. So yun lang muna.